How to trade Forex using XM. Hello ka-trade, ituturo ko sa inyo kung paano mag-trade sa Forex gamit ang cellphone dito sa XM. Madali lang to ka-trade, napaka-basic lang, 4 na steps lang to. Step 1, mag-open kayo ng XM account. Gamitin nyo yung link ko ka-trade, www.bit.ly/tradewithxm. Yan, type nyo lang sa browser ninyo. Tapos mapupunta kayo dito, tapos i-click nyo lang tong open an account. Tapos gamitin niyo yung partner code ko na Bibiano FX. Ayan, pwede kayo matanggap ng bonus up to 10,500 US dollar. Click nyo lang open an account. Kung may account na kayo, pwede kayong diretso na mag-login. Tapos tuturo ko sa inyo kung paano mag-trade. Fill up mo lang email mo at password. Napakabilis lang mag-register dito. Ayan, tapos check mo lang yung email mo. Magsisend ng email yung XM para ma-verify mo yung email mo. Pag na-verify mo na, so makaka-login ka na sa XM account mo gamit yung email. So ito na, naka-login na tayo. So meron ka na rin ditong real trading account, pero ito MT5. Mag-open tayo ng additional na MT4 kasi yun yung gagamitin natin sa cellphone bank trade. Tapos yung account natin, hindi pa verified. Para makapag-trade tayo, dapat ma-verify mo na yung account natin. Okay? Ayan. Hindi ka rin makapag-open ng additional MT4 account kapag hindi pa verified yung account mo. Kaya dapat i-verify mo na yung profile mo. Click mo lang yung verify. Tapos mapupunta ka dito, i-verify mo lang yung profile mo. Para ma-verify yung profile mo, fill upan mo lang yung details mo. Ayan, yung address mo. Kailangan meron kang valid ID. Kahit anong valid ID. Hawakan mo yung ID mo kasi magsi-selfie ka. Click mo lang yung start verification. Ayan, lalabas yan. Tapos, i-yes mo lang yan. Tapos, continue ka lang. Okay? So, magsi-selfie ka nun, hawak mo yung ID mo, okay? Picturein mo yung ID mo, i-submit mo. Padali lang naman. Siguro, one day rin para ma-verify yung account mo. Kapag verify na yung account mo, pwede ka nang mag-trade. Okay? Pwede ka nang mag-open ng additional MT4 account. Kapag nahirapan kang mag-verify ng account mo sa mga documents, so mag-chat ka lang sa live support dyan sa website ng XM. Magpa-assist ka lang para ma-verify yung account mo. So, pag verify na yung account mo, pwede tayong mag-open ng additional account. So, pagka-login natin sa account overview, hanapin mo lang to. Open additional account. Ayan. So, ang recommended natin, MT4 kasi ito yung kadalasang ginagamit ng mga trader. Cellphone, computer. Tapos, suggest ko, kung gusto mo ng bonuses, piliin mo ang standard. Mga 100% deposit bonus, pero medyo mataas yung spread. Kung gusto mong mababa yung spread, walang swap, ultra low standard. Pero dahil nagsisimula ka pa lang, sayang din yung bonus, pwedeng standard yung piliin mo. Yan, fill upan mo lang. Tapos yung partner code, ilagay mo yung Bibiano FX. Tapos continue. Tapos lagay mo lang yung gusto mong password. At magkakaroon ka na ng trading account. Bagong trading account. Ito na yung MT4 ID mo at ito naman yung server mo. So ito yung dapat tandaan mo. Pwede mong picturean. So makikita rin naman to sa XM account mo. So dito yun makita sa real account mo. Click mo to. Tapos account information. So makita mo yung server mo, MT4 ID mo. Saka yung password, yun yung ginawa mo. So yun ang step 1, gumawa ng account. Napakadali lang naman. Step 2, mag-deposit ka ng funds sa trading account mo. Ayan. So pag-login mo, click mo lang yung deposit. So lalabas yung deposit methods, mamili ka lang. Pwedeng GCash. 1,000 pesos yung minimum. Mobile banking, yung mga mobile bank, mga local bank natin, pwede. 1,000 pesos. Pwedeng crypto, pwede lahat, Skrill retailer. So kung ano yung ginamit mo sa pag-deposit, kapag mag-withdraw ka, doon din papasok. Example, GCash yung deposit mo, sa GCash mo rin ma-withdraw. Example, credit or debit card, doon mo rin ma-withdraw. So lahat ng sobra, pwedeng sa bangko mo na. Step 3, ida-download mo ang trading app. Ayan, kung sa computer ka nagtitrade, download mo ang MT4 PC. Kasi MT4 yung ginawa nating additional account. Kung sa cellphone naman, pwede mong i-download yung MetaTrader 4 app for iPhone, Android. Meron tayong link sa video description para ma-download mo yung mga platforms. Ituturo ko sa inyo kung paano i-download ang mobile trading app at paano i-login yung trading account natin sa XM. So sa App Store o kaya Play Store, depende kung ano yung cellphone niyo. I-search niyo ang MetaTrader 4. So ito yung account na ginawa natin kanina, MT4. So download natin yan. Pagtapos natin ma-download, open natin. Okay, accept natin. Tapos meron tayong trading account, cancel natin yan.
So, log in to an existing account. Click natin yan. Enter a company or server name. So, yung server natin kanina, yun yung ilalagin natin, yung nung gumawa tayo ng additional account. So, yung server natin, XM Global Real 26. So, dapat tama yung server kasi hindi ka maka-login kapag mali yung server mo. So, yung login natin, yun yung MT4 ID natin. Tapos, yung password na ginawa natin kanina. Okay. So, sa baba, punta tayo sa trade. Ayan. So, makita na natin yung account natin. Nandyan yung balance natin. Ayan. Sa settings, makita na natin na, ayan, naka-login tayo. Okay. Basta dito sa trade, pag nakita na natin yung balance natin, okay na yan, naka-login na tayo. MetaTrader app overview. Paano to gamitin? Itong trading app. So, MT4 iPhone at MT4 Android halos parehas lang naman. So, sa baba, makita natin ang quotes. Dito sa quotes, dito natin makita yung mga currency pair, yung mga forex pair kung tawagin. So, halimbawa, ito yung nakikita natin. Kung wala dyan yung hinahanap natin or gusto natin i-trade, punta lang tayo sa plus. Okay? So, dahil yung account natin ay ultra low, kaya Forex UL, Forex ultra low, yung bubuksan natin. Hanap ka lang dyan kung anong gusto mo. Kung gusto mo i-add dyan yung AUD USD, plus mo lang. Lalabas na yan dito. Ayan, AUD USD. So, yung tamang currency pair na mati-trade natin, yung may hashtag sa dulo, kasi ultra low account ito. So, malalaman naman natin kasi yung iba kasi parang faded, di ba? So, maling currency yan. Example, ano bang meron dito? Itong GBP USD. So, makita natin sa chart, walang trade dyan. Dito sa AUD USD, pag titingnan natin yung chart, merong trade button sa taas. Kaya pag pindot lang natin, may trade button na. So, makakapag-trade tayo dyan. So, kung gusto natin mag-trade ng GBP USD, so plus sign lang. Hanapin natin dito ang GBP USD. So, ito, plus lang natin yan. So, ito na. Ayan, meron ng trade button. Okay? So, add natin yung gold. Spot metals, ultra low. Gold. Done. So, ayan na yung gold. So, kapag ilipat natin sa chart, dito natin makita yung chart ng currency na gusto natin i-trade. Okay, example, gold. Pindutin na yung chart. So, lalabas yung chart dyan. So, sa taas ng chart, meron ditong time frame, hour 1. Pwede ilipat sa M1, M5, yan, pili ka lang. So, ibig sabihin yan, isang candle, isang kandila, kapag hour 1 nakalagay, isang oras na galaw. Okay, so dito naman sa right side, ito naman yung mga price. So, yung price ng gold ngayon, bumaba sa 2661 point, yan. Okay, so dito naman sa trade, dito naman natin makikita yung mga trades natin. Sa history naman, makita naman natin yung trade history natin. Okay? So, dito, pwede kang mag-login ng marami pang account. Example, gusto mo mag-open ng maraming additional account, mag-open ka lang doon sa XM, tapos i-login mo dito. Pwede mo i-login dyan. Ngayon ka-trade, ituturo ko naman sa inyo actual kung paano mag-trade sa gold. Kasi ang gold ka-trade yung pinaka-paboritong i-trade ng mga traders sa buong mundo. Kasi mabilis lang mag-profit sa gold. Mabilis yung galaw ng gold. Okay, tuturo ko sa inyo kung paano mag-trade sa gold. Napakadali lang nito. Okay, so sa MT4 ninyo, click nyo yung gold. Yan, tapos click nyo yung chart para ma-open yung chart. So dito sa chart, dito ka mag-a-analyze kung anong gagawin mong trade. Buy trade ba or sell trade? So, ang tawag dyan, technical analysis strategy. So, maraming mga tutorial yan sa YouTube kung paano mag-analyze para ano yung decision mo na trade, buy or sell. Okay, so kung nakapag-decide ka na, click mo tong trade. So, pag pinindot mo yung trade, so dito ka na magti-trade. So, meron dito nakalagay market execution 0.01. So, ito yung lot size or trade size or tinatawag na volume. So, dito mo naman makikita yung sell price saka buy price. So, ito yung sell price ng gold ngayon, 2652.68. So, yung buy price naman ay 2652.94. So, may konti silang diferensya
Kasi yan yung parang spread or trading fee. Okay? So, kapag magbabuy ka, pindutin mo tong buy trade. So, dapat tumaas yung presyo ng gold. Tataas yung, makita mo sa chart, dito sa chart na dapat pataas. Or tataas yung price para mag-profit ka. Kasi kapag bumagsak yan, malulugi ka kasi nakabuy ka. So, sa trading, dito sa Forex, pwede ang short selling. Kaya pwede kang mag-sell trade kahit wala ka pang binay. Pwede kang mag-open ng sell. So, dapat bumaba yung presyo ng gold, mag-profit ka. Kapag tumaas, malulugi ka. So, kaya maganda sa Forex trading kasi kung magka-crash yung market, pwede ka pa rin kumita kasi pwede kang mag-sell. Basta yun lang tanda natin. Kapag mag-buy ka, dapat tataas para kikita. Kapag magsisell ka, dapat bababa. So ito may sample trade tayo. So madali lang naman para makapag-trade sa gold. Pindutin lang yung trade. Yung lot size. Start muna kayo sa 0.01. Tapos pindutin mo lang sell or buy. Depende kung ano yung trade mo. Tapos makita mo yung trades mo dito. So ito example, nag-open tayo ng dalawang trade. Isang buy. So dapat tataas yung gold. Yan, meron tayong buy trade. Makita nyo, 0.01. Yung line na kulay green. Pero makita natin, bumaba yung gold. Kaya, yung buy trade natin, lugi, negative. Yung sell trade natin, dahil bumaba yung gold, kumikita. Diba? So, pwede tayong sabay mag-trade ganyan. Pero malulugi kasi may trading fee. Kaya makita nyo, mas malaki yung loss natin kaysa sa profit. Ayan. Kasi nasa taas, medyo mataas yung presyo ng buy natin kaysa sell Kaya, pero yun, pwedeng sabay yung trade. So, ang ano lang doon, na kapag magbabay ka, dapat tataas yung price. Kasi pag bababa, malulugi ka. Kapag magsisell ka, dapat bababa yung price para mag-profit ka. Kasi pag tataas, malulugi ka. So, habang open yung trade natin, pwede pang bumaliktad. Katulad kanina, bumaba yun, di ba? Kaya yung sell trade natin yung nag-profit. Pero, ngayon, yung buy trade na yung nag-profit, yung sell trade naman yung negative. So, kasi kung titignan natin sa chart, yan, tumaas yung gold. Ayan. So, itong dalawang trade, buy at sell, hindi kayo kikita dito kasi malaki magiging profit. Ano lang to? Demo lang to, example lang to, para makita nyo yung buy at sell trade. So, kung gusto nyo i-close yung trade nyo, pwede nyo manual i-close. Pipindutin nyo lang yan. Tapos yan, pindutin nyo lang yung close trade. Anytime. Yung market pala, pwede pala tayong mag-trade Monday to Friday. Mga alas 7 ng umaga hanggang madaling araw pwede mag-trade. Pag Sabado at Linggo, sarado yung market. Di tayo pwede makapag-trade. Ito ang computation ng profit and loss sa gold. Para maintindihan nyo kung magkano yung kikitain nyo pag magti-trade kayo, magkano yung malulugi nyo pag magti-trade kayo. At gaano kalaki yung trade nyo or yung lot size. So ito, meron tayong buy trade sa gold at kumita ng 4.12 US dollar. So explain ko sa inyo yung computation kung paano siya kumita ng ganyan. Okay? So yung volume or yung lot size ng trade natin ay 0.01. Ito yung makita natin doon sa market execution. Yan. So ito, 2652.91. Ito yung entry price natin or yung buy price natin. So ito yun, 2652.91. At yung current price ngayon, naging 2657.03. So, tumaas. So, tumaas yung gold, kaya nag-profit tayo. Paano lumabas itong profit natin na 4.12 US dollar? So, kung i-minus natin yung current price, 2657.03, i-minus natin sa yung buy price natin, 2652.91, equals 4.12 US dollar. So, ibig sabihin pala, kapag yung volume natin or yung laki ng trade natin or yung lot size ay 0.01, okay? So, kung magkano yung itataas ng presyo ng gold, yun din yung kikitain natin. So, yung gold tumaas ng 4.12 US dollar mula sa entry price natin hanggang sa current price, tumaas ng 4.12 US dollar. So, yun din yung kinita natin, 4.12 US dollar din. So, kapag ang lot size natin ay 0.01, so, 0.01 US dollar din ang kikitain natin bawat points na itataas ng gold. So, kung nakikita nyo, yung presyo ng gold, may decimal place yan, 2 decimal. Itong dulo, bawat pagtaas niyan, 0.01 US dollar. Okay? Pag ito naging 10, 0.1 naman. Pag ito naging 3,
1 US dollar naman, parang ganun. Basta kung magkano yung presyo ng gold. So example, lalakihan mo yung lot size mo. Gawin mong 0.02, doble. So doble din yung kikitain mo bawat pagtaas ng presyo ng gold. So ito naging 92. So kikita ka ng 0.02 US dollar. Hindi na 0.01 kasi times 2 na yung lot size mo. Pag ginawa mong 1 yung lot size mo, so 1 US dollar din bawat points ang kikitain mo. So example ito, naging 92. So kikita ka ng 1 US dollar. So dito sa trade natin, tumaas ng 412 kasi ito, 1 point ito eh. Pag naging 3 to, so 1 point ito, 10 points. Ito naman, 100 points. So tumaas ng 412 points. So kung yung lot size natin ay 1, kumita tayo ng 400 US dollar dyan. Ganun. So yung kikitain mo, depende sa lot size. Basta ang minimum lot size natin dito sa gold ay 0.01. Yan yung buy trade natin. Sa sell trade naman, ganun din. Ito yung lot size natin, 0.01. Nag-sell tayo sa 2652.52. At tumaas yung price, naging 2657.17. So kung i-minus natin yung price, ayan, nalugi tayo tumaas yung presyo ng gold ng 4.65. Dahil naka-sell tayo, nalugi tayo ng 4.65 US dollar. Diba? So, ganon. Same lang yung competition kasi 0.01. So, dahil naka-sell tayo, dapat pababa. Tumaas yung presyo, kaya nalugi. So, ganon lang din. Kapag tumaas yung gold ng 1 point, malulugi tayo ng 0.01 US dollar. 2 point, 0.02 US dollar. Kapag malaki yung lot size natin, example, 1 yung lot size natin, bawat 1 point na paggalaw ng gold, malulugi tayo ng 1 US dollar. At tandaan nyo yung gold ka-trade, pwedeng gumalaw yan ng 1,000 points, 2,000 points, 3,000 points sa loob lang ng isang araw. So ito, close na natin yung mga trade natin. Close. Hold lang natin, tapos close. Yan, close with profit. Ito man, close with loss. Yan. So sa history, makita natin yung trade natin. So lugi tayo. Kasi 4 yung negative, 3.58 lang yung profit. So ngayon, pakita ko naman sa inyo kung paano mag-trade naman sa Forex. Forex pairs. So yung sikat, Euro USD. Plus natin o i-add natin ng Euro USD. Hanapin natin ito. Done. So ito yung Euro USD. Open natin yung chart. Yan, sa M5 time frame tayo. Mukhang pababa yung takbo ng Euro USD. Pero ang gagawin kasi natin, dalawang trade pa rin para makita ninyo yung profit sa loss. Kasi sample lang naman ito. Trade tayo. So minimum lots pa rin, 0.01. Yan yung minimum trade size sa standard account. So yan yung trade natin. Okay? Buy tsaka sell, same ng lot size. So mamaya, pakita ko naman sa inyo yung computation ng profit at loss dito sa Euro USD naman. So yung mga Euro USD, GBP USD, NCD USD, USD CAD, halos same lang yung computation nila sa lot size. Yung computation ng profit at loss. Ito ang computation ng profit and loss sa mga forex pairs or currency pairs. Meron tayong trade sa Euro USD. May buy trade tayo at saka may sell trade tayo. So paano natin makakompute yung trade natin, yung trade size natin, saka yung profit natin at yung loss. Para alam natin kung magkano yung iti-trade natin, magkano yung kikitain natin at magkano yung pwede nating malugi. So nag-buy tayo ng 0.01 lot size. So ito yung makita sa market execution. Ito yung buy price natin. Dito tayo nag-entry 1.11628. Tapos tumaas na yung price ngayon, naging 1.11648 na. Okay? Nag-profit tayo ng 0.2 US dollar. So compute natin. Paano? So i-minus muna natin yung current price or yung rate ng Euro USD ngayon, 11648 i-minus natin kung saan tayo nag-buy. 11628. Okay? So, ang result ay 0.0002. Okay? So, tumaas ng 0.0002 yung presyo or rate ng Euro USD. Okay? So, ang tawag sa pang-apat na decimal point na ito ay pips.
So, tumaas ng 2 pips. So, ang pips, ito ang measurement ng pagtaas or pagbaba ng rate ng forex pairs. So, kadalasan nasa pang-apat na decimal place yan. Example ito, 1.1498 naging 1.1499. So, tumaas ng 1 pip. Okay? So, dito sa trade natin, 1162 naging 1164. So, tumaas ng 2 pips. Okay? So, ito na yung computation. So, kapag nag-trade tayo ng minimum lot size na 0.01 standard lots, ang value per pip nun ay 0.1 US dollar. So, tumaas ng 2 pips, 0.01 US dollar per pip, kaya nag-profit tayo ng 0.2 US dollar. So, kung malaki yung lot size natin, example, yung lot size natin 0.1. So, times 10 yung laki. So, ang value per pip nun ay 1 US dollar. So, dahil ito ay tumaas ng 2 pips, so, pwede tayong mag-profit dito ng 2 US dollar. Pero kapag yung lot size naman natin ay 1 standard lot, medyo malaking lot size ito, 10 US dollar per pip naman. So, kung tumaas to ng 2 pips, so, pwede tayong mag-profit ng 20 US dollar. Okay. So, yun yung computation. Tukuyin nyo kung ilang pips yung target ninyo or yung risk ninyo. Basta yung nasa pang-apat na decimal place, yan yung 1 pip yan. So, yung pang-5, point na lang yan. Point pip na lang yan. Tapos, yun, i-times nyo lang para makuha nyo yung lot size ninyo. Okay, basta ito yun. Yung 0.01 lots, equivalent 0.1 US dollar per pip. Ito naman, yung 0.1, $1 naman. Yung 1 lot naman, 10 US dollar. So, kayo nang bahala mag-compute. So, ito naman yung computation ng losing trade. So, kanina, nag-profit kasi nag-buy tayo, tumaas yung price. So, nag-profit tayo. So, kung bumaba yan, malulugi tayo. So, dito nag-sell tayo, dapat bumaba yung price. Pero dahil tumaas, nalugi tayo. So, nag-sell tayo ng 0.01. Ito yung entry natin. Sell price natin, 1.11619. Tapos, tumaas, naging 1.11660. Nag-negative tayo ng 0.41 US dollar. So, i-minus natin yung current price sa sell price natin. 1.1169 minus 1.1160 equals 0.00041. So, itong 4 pips ito. So, 4.1 pips. So, nalugi tayo ng 4.1 pips. Ang trade natin, yung lot size natin ay 0.01. So, ang value per pip sa 0.01 lots ay 0.1 US dollar. Nalugi tayo ng 4.1 pips. Times natin. Kaya, ang resulta, negative tayo ng 0.41 US dollar. Okay? So, ganun lang ka-trade. Basta ito yung equivalent ng lot size. Yan yung computation. Okay? So, yun lang. Maraming salamat sa panonood at sana natuto kayo. At huwag niyo kalimutang mag-subscribe sa YouTube channel ko at i-follow niyo ka sa Facebook page ko, Bibiano Forex. May blue check. Salamat.